Good morning, world! Coffee time! Ang lamig dito sa amin. Mahangin dito sa labas, oh. Mahangin ngayon. Kain tayo, guys. Itlog lang. Ako, wala pa ako kape pala. Kain tayo, guys. Si Sky nasa loob ng kanyang apartment kasi naligo kahapon. Para makip ang kanyang kalinisan. Nagmap na rin ako ng apartment niya na naman. Para panatili ang kabanguhan niya for now. Kapag itlog. Ang hangin, guys. Ang hangin, oh. Yung mga stars, oh. Ay, naglaba nga pala ako. Anong nangyari? Hindi ko alam kung tapos na. Pakakabitin lang, oh. Pagkaisa. Sarap. Sarap. Isa lang. At least araw-araw. Isa lang. At least araw-araw ka naman nag-iitlog. Paminsan-minsan dalawa. Ang sarap ng tulog ko kagabi dahil kasi pagod ako. Tapos mainit na kape. Sarap. Kinagat pala ako ng lamok doon sa kahapon nung nagdadamo ako. Talagang lapitin ako ng lamok. Matamis ang dugo mo siguro. Hindi, may tao talagang lapitin ng lamok. Wala pa, bata pa ako, gano'n. Ang hindi lapitin ng lamok, alam mo kung sino? Si Mami. Oo. Hindi. Bakit kaya? Ay wala, gano'n lang. Hindi siya nakakagat ng lamok, bihirang-bihira. Ba't naman ako kagatin din ng lamok pero parang wala akong kagat? Nung nasa Rojas ka, kagating ka ng lamok, pero dito, siguro sabi ng lamok, taga Pampanga ito. Adapted ng Pampanga. Tama. Ganda ng tulog ng chimes. Yun ang nakaka-relax. Tsaka yung yung... Tapos kung may water fountain ka, lalo pa. Pwede pala dun, oh. Saan? Diyan. Ito? Oo, dun sa corner. Doon? Sa corner doon? Saan mo ilalagay ito? Yun nga lang. Pwede din dyan. Pwede, usually mo dito. May space? Oh. Doon sa kabilang lote. Ay, nako. ang laking yan dyan. Pero we should not yung sa lote dyan, hindi natin sobrahan ng improvement dahil hindi pa natin alam kung anong mangyayari situation dyan. Kung ibibenta mo or what. Yeah, tama. So garden lang dyan. Siguro the most that you can do there is kubo. Yeah. Pero ang kailangan, number 1 na gawin dyan, kailangan i-grade. I-grade yung Huwag mo nag-move ang table. Para pang mapantay yung lupa. Yeah. Tapos maalis yung kung may mga bato. Maraming bato. Yun, maalis yun. Tapos, from construction. Tapos pagpantay na, palilinis mo na yon. Yung wala na talagang yung hindi natutumbuan ng ng damo. Parang yung mga yung gagawin mong yung parang nadadaan. Yung mga labas ng yung mga sa bahay na mga parang garden talaga. Tapos kubo. Yun lang dapat talagang
every step pag-iisipan dahil kasi para hindi ka doble-doble gasto. Kagaya niyang gusto mong ipatibag tong pader na to, para may daanan ka dyan. But eventually, kung ibebenta mo, kailangan mo isara din. Pero matagal pa yun ibebenta for now. For now, it's there. Mag-inquire ka kung paano yung papag-grade. Ano ka lang, mag-inquire ka lang doon sa rentahan ng mga mga backhoe, yung ganun, grader, yung ganun. Mura lang yan siguro, mga, let's see, hindi natin alam. meron per ora. Hindi, dahil kasi may nakita kong meron per ora, meron one day. Siguro yan, lang yan, per ora lang yan, dahil lang, maliit lang eh. Hindi mo kukunin one day yan. Ayun, tapos mapalagyan ng kubo. Pwede na yun. May lumabas na dahon doon, oh. Light pink. Yeah. Lighter siya. Ano lang yan, kailan lang yan. Tapos may bago na namang dahon na palabas. Meron, kailan lang yan, ang liit. Kaya lumaki na siya. Tapos, Ngayon, malaki na, nakalabas hindi, na. tapos may isa pang dahon na lalabas. Nakausbong? Oo. May nakausbong na naman. Yes. Saan? Ito, oh. Ito siya dati maliit lang to. Ngayon, at saka lighter siya. Tapos mayroon na namang bago. Bakit may spider web? Tapos, lumaki na yung kanya. Muso. Ha? Muso. Malaki na yung muso niya. Ito, malaki na siya. Alam mo, kagahapon nung pinalagyan ko si Sky, bigla akong natusok. Ang gulat ko, sabi ko, ano yung matalim? Sa paa niya. Hindi naman kuko. Yung pala, ito pala. Yung dry na ganito, dumikit sa kanya. Ganda ng ang chimes, ang tunog, nakaka-relax, tapos may hangin. Ang itim ko na, oh. Hiram lang naman yung puti natin sa Amerika. Ayan, oh. Ang itim na nga, oh. Lalo pa ako. Oh, tamo, oh. Itim, oh. Di ba, compare mo dito sa hindi na aarawan. Pati hita, pati binti ko pala, oh. Itim na, oh. No? Yeah. Ako rin, Oh, ganun. boy. Talaga akong maitim talaga ako nung maliit ako. Lalo pa pag magkasama kami ni Emily. Hi, Mel! Yung pinsan ko. Hello, Mel. Nako, kita-kita yung kaitiman ko kasi siya naman ang puti-puti. Pero nung pumunta ako ng Amerika, hindi ko naman namalaya na pumuti na pala ako. Pero yung una kong uwi sa Pilipinas, sabi ng best friend ko, may she rest in peace. Si Sandra. Sabi niya, Day, kaputi man sa imo. Sabi ko, ha? Nakahiram. Tapos na ano ko, napansin ko, ay, paputi na nga ako. Dati mas maputi sila sa akin. Tapos, ayun, pagbalik ng Pilipinas ngayon, 9 na buwan pa lang. Bumalik na. Bumalik na yung kulay ko. tunay. Nawala na yung hiram na puti. Salamat Amerika sa pagpahiram ng puti. Oo, thank you. Sa Amerika, lahat ng mga tao doon, well, not lahat, pero yung mga taga roon, gustong maging brown, nagpapatan, nagbabayad pa sa tanning salon. Mga Pilipino naman, lahat ng whitening soap, whitening cream, whitening lotion, whitening gamot, iniinom, Dito. para lang pumuti. Dito. Oo. Pag naghanap ka nga ng regular soap na hindi whitening, mahirap eh. Lahat puro whitening. Competition eh. Doon naman gusto nila maging tan, maging brown. Ganun talaga ang tao.
Kasi nauso yung whitening. May siyempre, nag-start. Yun ngayon, siyempre, ano na yun, gagayahin para ganun din, mabili rin yung product nila. Yeah. Kanya nagiging competition. Hi, Mai and Brian, Myrene and Brian. Hello, Mai. Tinry ko na pala yung Mai, yung Gluta-C. Okay naman siya, pero hindi naman lang pumuti yung mukha ko. Tapos, hindi siya mabula. Gusto ko yung mabula. Pero tinry ko lang. Lahat naman ng mga sabon na nakikita ko, tinatry ko. Lalo pa pag mabango. Pero mabango siya, yung Gluta-C. Ang laki talagang ginhawan yung natin, Yung mga plants. Ay no, nakaka-relax. Nakaka-relax. Ayan, dito, upo ko lang dito. Lalo pa tayo, wala tayong malaking Space na garden. Ayan, sa kabilang lote. Ay no, pero hindi ba sa bahay? Hindi, tama lang naman yan eh. Yan lang naman ang gusto ko. At saka Minimal, hindi ba yung huge. Maintain mo pa ng talagang, ang dali-dali i-maintain, no? Di ba? Ang ganda. O, tingnan mo pagka dito ka nakaupo. Di ba? Parang relaxing talaga, Tapos naririnig mo yung yung chime. Wow. Very relaxing. May nag-comment pala minsan, at hindi kayo mag-aquarium? Pwede rin siguro eventually, pero dati nga may aquarium si Louie Boy. Alagang-alaga niya yun. Mga ordinaryo lang naman na isda, hindi naman yung mamahaling isda. Pero alagang-alaga niya, tsaka tuwang-tuwa siya kahit nakatingin lang siya sa aquarium. Isa pa rin yun, aquarium. Ano na siya, gustong-gusto niya. Pero matrabaho din. Nakaka-relax. Oo, pero matrabaho din. Pero alagang-alaga niya yun. Yung pag-maintain, paglilinis, trabaho rin. Tapos may year na pumunta kami ng Thailand. Kaming lahat, kaming 4. Ngayon, walang mag-feed sa isda. 10 days kaming nawala. Dinagyan namin sila ng yung pagkain na yung matagal mauubos. Pero sabi daw mga 1 linggo lang daw yun. Ngayon, sabi niya, well, kung mamamatay talaga sila, wala, okay lang. Nakakatawa guys, dahil kasi pagdating namin galing Thailand, sabi niya, ikaw mauna pumasok, tingnan mo yung isda, ayaw ko makita, nakatihaya na. Naawa daw siya. Pero ako, well, siguro siya rin, dasal kami ng dasal na hindi mamamatay. Kasi parang nakakaawa, kasi matagal na namin isda yun eh. Matagal ko inalagaan. Tagal niya nang inalagaan. Sabi niya, ikaw mauna ka. Sabi niya ganun. Tingnan mo kung patay na sila. Ayaw daw niya makitang nakatihaya yung isda. Di nauna naman ako habang nagdadasal ako sa isip ko. Ay ba guys, buhay na buhay. Tapos, ang iniisip namin na alam mo yung lumot, pagka matagal mong hindi malinis, ay hindi siya sa lumot. Dahil kasi, siguro kinain nila. Kaya siya hindi masyadong malumot. Hindi malumot siguro. Wala na silang pagkain. Kinain na nila yung mga algae. Kaya hindi siya malumi yung dati yan pagka sandali lang, ilang araw, kikita mo ng marumi na. Pero that time, hindi siya marumi. 10 araw kami nawala. Siguro kinain nila, kaya hindi sila namatay. Pero alam mo guys, nung may panahon, paano ba? Nung nag-shoulder surgery ka, na hindi ka na makakalinis ng for a while, hindi mo malilinis yung yung aquarium kasi medyo, hindi naman napakalaki, pero hindi siya maliit na aquarium, hindi. So, nung nag-shoulder surgery si Louie Boy, sabi rotator cuff tear. Paano ba nangyari? Hindi. Ang isda pala, isang isda, lumaki na. Tapos, hindi siya makakapaglinis. Ang ginawa niya,
Ang ginawa niya, dinala namin sa, ano ba yung, PetSmart? PetSmart. PetSmart, nag-inquire kami kung pwede namin, kasi di ba may mga tinda silang isda. Kung pwede namin ibigay sa kanila yung isda. Eh, medyo malaki na siya. Sabi nila, ay, hindi, we don't have a program like that. Sabi namin, hindi naman binibenta, binibigay lang namin. Kasi nakakaawa ng mga alang, anong gagawin mo? Itatapon mo. I-donate. Sabi, donate na lang namin dyan sa mga aquarium kasi marami silang aquarium eh. You know, along the wall, puro yan aquarium. So, ang ginawa namin, binigay namin sa PetSmart. Nilagay nila sa pinakamalaki nilang aquarium. At least happy siya doon. May nakikita pa ng mga nakakatuwa pa siyang tingnan. Ewan ko kung nabili siya, pero binigay na namin siya doon. Kasi Kaya, nakakaawa naman. Kaya nahinto rin ako ng ano noon eh, ng bowling at saka golf. Dahil nga na-surgery ako. Una, left. Left-handed siya mag-bowling at golf. Left-handed ako. Kasi left-handed ako eh. Ano ka, ambidextrous because you can do right and left both. Yes. Pero sa bowling and golf, you do left. Yes. Kasi yun lang naman ang ano ko, libangan ko doon, kundi yun. Minsan merong lalo na pag holiday, Friday pa lang qualifying na sa kasi tournament bowler ako eh sa bowling. Yun, mag-start ka ng para ma-qualify, magpapa-qualify ka na Friday pa lang. Ngayon, pag hindi ka nakapasok, kung hindi ka ma-qualify, balik ka ng Saturday, Sabado. Kanya yon, I spend weekend, Saturday, Sunday sa bowling. Whole day yon dahil kasi qualifying maghapon hanggang sa kinabukasan Sunday, tapos championship sa hapon, sa gabi na ng Sunday. Palibasa, syempre, grupo na kayo. Kanya, ayun, kwentuhan na ron, mga totoong kwento at hindi totoo, magkakasama na. Tapos, golf. Ano yun? Yung Saturday, minsan Friday pa lang, qualifying, nasa bowling na ako. Yun lang talaga ang ginagawa ko, libangan ko. Tapos weekdays, golf naman, practice, bowling, practice, yon. Talagang nakafocus ako. Kaya nung ma-surgery ako sa left, ng rotator cuff tear. Yon, napahinga ako 8 months. Tapos noon, palibasa sabay ko yun golf at saka bowling. Tapos ngayon, lumipat ako ng kanan. Bowling. Inaral niya guys ang kanan. Ganon siya dedikado sa sa bowling niya. Inaral niya yung right side, right hand. Inaral ko yung kanan. Aba, nagtagumpay rin ako. Pero nagpa-register ka pa sa anong asosasyon yun? Bowling Association? Yeah, mga bowling league. Hindi, sa association. Sa American Bowlers Association. Oo. Kailangan gagamitin mo na yung kanan mo. Kailangan i-rehistro mo kung anong kamay mo ang gagamitin. Kung kaliwa o kanan. Siyempre, naka-register sa akin yung una, kaliwa. Magkakanan na ako. Ay naku, laki ng handicap ko. Kaya marami rin akong championship sa left. Pero nagtagumpay naman ako, talaga namang nagawa ko talaga sa right. left. Sa right, I mean. Sa right, I mean. Nagtagumpay ako. Ayun, hanggang sa yung malaki kong handicap, nawala na rin, bumaba na rin. Tapos eto naman, nangyari naman, eventually, hindi, katagalan ba? Hindi naman masyadong matagal din no? Matagal din. Medyo matagal din. Tapos yun namang right ko. Right shoulder ko naman. Rotator cuff tear.
Kung sabi ko nga sa doktor niya, sa kay Dr. Hana, yung orthopedic surgeon niya from Kaiser Riverside, sabi ko, Doc, buti na lang 2 lang ang shoulder ng tao. Kasi kung sobra sa 2, magkikita na naman kayo ulit. Kasi sabay yun golf at saka bowling. At saka guys, yung left niya, grabe yan talaga ang tear. Grabe. Kasi bago ka mag-surgery, mandatory na mag-attend ka ng physical therapy class. Kasi doon pa lang ituturo na sa yung mga pwede, hindi pwede after surgery. Kaya yung iba nga, iniinda na lang yung hindi word iniinda. Tama, iniinda na lang yung sakit dahil ayaw magpa-surgery. Yes, yung mga takot sa doktor, takot sa ospital, lalo na sa surgery. Titiisin nila ngayon. At saka hindi lang yun, yung mga taong for example, they won't be able to afford to lose time. Yes. Kasi the healing time is minimum 6 to 8 months minimum. Matagal. May mga bagay ka hindi mo pwedeng gawin. May mga anggulo ng movement ng shoulder mo na hindi mo pwedeng gawin. Limited. So, as nag-physical therapy ka for mobility, but at the same time, there's restrictions. Kaya may mga taong buti na lang nila hindi na mag-surgery hanggang kaya pa yung sakit. Titiisin dahil matagal kang mawawala sa ginagawa mo, sa trabaho mo, or kung ano man. Ako, gusto ko wag lang kumati yung buhok ko. Di lang kumati yung bunbunan niya at saka ma-split ends. Ando na kagad sa doktor. Gusto ko pumunta sa doktor. Pag sinabi ng doktor, kailangan mo to, ay nako, gagawin niya lahat. So ayun, both shoulder niya, surgery. Pero that's been a while ago, so he's back to normal. Pero he's been babalik naman already. Babalik sa normal, tapos balik ako, bowling ulit. Alam mo guys, ang malaking bagay na nabalik ang mobility niya na parang na perfect na ulit is kung ano sinasabi ng physical therapist, talagang ginagawa niya sa bahay, home exercises, at saka diligent siyang pagpunta sa physical therapy. Kasi kung hindi guys, yung pang isang reason na yung marami na hindi nagpapa-surgery ng rotator cuff tear, dahil kasi may mga nakikita sila na sa bowling niya lang, may mga kasamahan siya na ayoko magpaano kasi si ganito, si ganyan. Naging frozen shoulder na, hindi na siya, kumbaga naging invalido na, hindi na niya magamit. Mas mabuti pa yung dati, may pain pero namumove pa niya. Ngayon hindi na after surgery. Kasi ang nangyayari dyan guys, pag hindi niyo ginawa yung physical therapy ng tama, mobility exercises, ay talagang mafo-frozen. Yes. Talagang mas mabuti pang hindi ka na lang nag-surgery kung hindi mo lang naman gagawin ang exercises dahil hindi mo naman move. Kung hindi ka dedicated. Correct. Kaya nung second surgery niya, syempre, I don't know the gap, maybe 2 years, maybe, I don't know. Maybe, yeah. 2 years ang gap between the left and the right shoulder surgery. Pinapupunta na naman siya, syempre, in-schedule siya sa routine yun na pupunta siya sa physical therapy, physical therapy class. Tinatamad na siya kasi dinaanan niya na yun. Pati ako tinatamad din kasi ang caregiver has to attend also, hindi lang yung pasyente. Kasi kung sinong tutulong sa pasyente, yun, kailangan rin matuto. Sabi namin, pwede bang hindi na? No, mandatory daw yun. Hindi daw magagawa daw ng surgery si doktor pagka hindi ka pumunta ng class. It's just a few hours class, maybe 3 hours class, ganun. So, tinawagang physical therapy, sabi ko, okay, I understand. Naiintindihan ko yung protocol. Pero sabi ko, tingnan mo yung documentation ng doktor, tingnan mo yung documentation ng mga therapists. Sabi kong ganun, kung gaano kagaling yung healing niya, at saka na very diligent siya sa mga exercises, at saka kung ano ang result. By tiningnan. Sabi, oh yeah, ganito. Sabi sa chart niya, ganito. Kaya sabi ko, pwede ba hindi na kami a-attend na lang ng para lang yan siya talagang walang alam na tungkol sa gagawin. Dahil kasi pinagdaanan niya na yung class, ang
Kaya kaya sabi namin, oh, wag na lang, sabi nila, oh sige, tama, sabi niya, ganun, very good patient pala siya, ganito, ganyan. Very good ang result. So, yun, hindi na kami nag-class ulit. Kasi pati ako na tinatamad pumunta kasi, ay, ako, yun na naman, kung minsan pag marami pang question, syempre hahaba yung class. Eh, syempre yun, mga bagong syempre maraming question dahil mga bagong pasyente. Kami hindi na kami pumunta ulit. Tsaka nung bandang huli na, ako na huminto sa pagpunta sa physical therapy. Dahil kasi, alam ko na ang exercises. Ngayon, yung wala akong gamit, bumili siya. Bumili ko ng tawag dito? Mat? Yung mat, floor mat. Ganito guys, kakapal yung niya, floor mat niya kasi yun ang ginagamit dun sa physical therapy. Mga 3 inches ganyan. Ang kapal. Tapos pino-fold. Siguro foldable. mga malapad 3. Parang queen size na bed or king size na bed ang lapad. Parang bed natin. Queen. Parang queen size na bed. Queen size. Hindi. King yung size pala ng single. Single lang. Single lang ba yun? Yung single. Parang ang lapad kaysa bed. Tapos na i-fold ng 4. Kaya pagkatapos, ganyan lang siya, parang ganyan lang siya, naka-fold lang siyang ganyan. Yun. Bumili ko noon, tapos yung mga floor exercises, tapos para hindi na siya pumunta. Para hindi na ako umattend ng physical therapy. Tapos yung mga ibang gamit na yung mga rubber na Ano pa ba ang binili mo noon? Yung blade. Yeah. Yung pang sports blade. Sport blade pala, sport blade. Ang laking bagay nito, miski ginagamit ko to miski yung exercise, nag-exercise ako. Pwedeng yung isang kamay mo lang. Parang dali tingnan pero actually mahirap. Pag hindi ka sanay. Laking bagay nito. Kaya inuwi ko to Tingnan mo yan. Tingnan mo guys, Ganito lang kami, nakaupo kami dito. Kahapon pa kami nagpaplano pupunta ng SM, dadalhin si Sky. Ilang araw na. Pumunta kami nung last time, hindi naman namin siya dala. Pero, ganito lang kami. Hindi nagmamadali. Salamat sa Diyos. Yeah. We have our own time. Sarili namin ang oras. Yun ang kagandahan. Mahirap yung nakikipaghabulan sa oras Kaya kahapon nung naglinis ako, kasi usually guys, for this last many years, pag naglinis ako ng bahay, pakonti-konti, hindi kagaya nung kabataan ko pa na the whole house, 2 floors, ginagawa ko from top to bottom, whatever, lahat ginagawa ko. Pero nung tumanda na ako guys, hindi ko na yung kaya, hanggang nga nag-hire na lang kami ng naglilinis. Which sayang din ang pera, pero at the same time, hindi mo mabayaran ng pera yung pagod ba, at saka yung pagod ka sa day off mo, tapos papasok ka, parang minsan it's not all about the money. Kaya for many years, last many years, kami, nagbabayad kami ng tigalinis. Siya rin, ganun din sa garden dati, hindi rin niya rin ma-give up. Gusto niya siya ang gagawa. Gusto niya may sarili siyang pamamaraan sa pagmow ng lawn.
Ang pag-titrim ng mga halaman doon sa likod namin. Kaya ko naman in-stop yun dahil nga sa Surgery, oo. Rotator cuff tear ko. Kumpleto ako. Meron akong mower, meron akong edger, meron akong blower. Kumpleto ako. Trimmer. Ay nako. Ako kasi ganun eh. Pag Now you would need it here. Ang ano mo, yung dito, kailangan mo na yung yung edger or weed eater, mga ganun. Edger, kailangan nyo. Weed whacker. Oo. Yun. So, pero guys, kahapon, nung naglinis ako, nung na-start ko, ganun pa rin, nung nandito ako pa konti-konti. Pero kahapon, pa konti-konti, natapos ko na, okay pa ako. Pa konti-konti. So, tinodo-todo ko na hanggang nang umabot na nga ako doon sa kabilang lote, nagdamo. Kasi iniisip ko kahapon, sabi ko, okay, I have the energy, I have the will right now na gawin ito, gawin ko. Kasi sabi ko gano'n, wala naman ang pumasok the next day. Sabi ko, tapos kanina, kagabi, sabi ni Louie Boy, maglalakad tayo bukas, set the alarm, 5:30 a.m. Sabi ko, sa totoo lang, gusto ko matulog bukas. Ikaw na lang, kasi sabi ko, pagod ako. Ayaw ka na naman, sabi niya, may reason ka na yun. Sabi ko, this time valid ang reason. Dahil naglinis ako ng 2 banyo. Nagdamo ako dito, nagtrim ako sa loob. Nagdamo ako doon sa kabilang lote. Naglagay ako ng mga abono sa mga tanim. Oh. Ganun kasi ganun kasi ko eh. Basta yung katulad no sa garden. Ako talaga gumagawa, tapos kumpleto ako kasi ako pagka yung kung ano man ang maisipan ko, excuse. Gusto ko kumpleto ako. Gusto niya kumpleto siya sa gamit. At saka alam mo, bowling, siyempre yung mga bola, yung mga mga bola ko, yung mga siyempre yung mga kung ano yung bago, yun. Magkano rin nagkakahalaga isang bowling ball? $150 ang isang bola. Magasto ka rin nun sa bowling mo Siyempre, oo. Pero hinahayaan ko lang dahil kasi kumbaga, yun lang naman ang ano niya. Ano tawag doon? Bisyo. Tapos sa golf, bibili ka rin siyempre ng ng mga gamit mo. Kumpleto rin yun. At saka yun, nag-target shooting ako. Bilay ko ng baril, meron akong 45, meron akong 357, meron akong long na folding, bawal yun, folding na, dati hindi, nung binili ko. Tapos, naging bawal pagka folding ang rifle mo. Gano'n? Semi-auto. Pagka folding, binawal yung binan. Na yun, kailangan surrender mo. Kumpleto ako, tapos mga bala, lagi akong kumpleto, meron akong case para sa bala, earmap, lahat. Kung anong ano ba yun yung... Kung anong kailangan. Hindi, yung kung ano ang kinabibisihan mo that time, gusto mo lagi kang kumpleto sa kung ano mang gamit. Yun, katulad nga sa garden, kumpleto ko yung problema ko nga kung paano ko dinispose yung mga yun, yung mga... At saka pag bumili ko, yung may klase. Dahil ang katwiran ko kasi, bibili ka nung walang klase, sandali mo lang gagamitin. Sayang lang. Tapos bibili ka ulit. Might as well na bumili ka na nung may klase para yung quality. Tsaka yung life span rin. Matagal. Ganun ako. Kaya nung uuwi na kami dito, pati yung mga gamit, garden, tools, lahat. Ang tagal ibig sabihin lahat yun, ang tagal, lahat na inisip ko yung kung paano i-dispose. Yun, na-dispose naman talaga ng madalian. Kaya... napunta naman sa mga tao na kailangan talaga nila. Pero katulad nung mga pinamigay ko na lang din yung iba eh. Yung iba pinamigay na yung mga tools. Ang dami ko rin sa tools. Kumpleto ako, meron akong floor jack. Kumpleto ako, stand. Lahat. Yung jack yata, dinala mo pa yun dito, no? Hindi
Ang floor jack, hindi mo dala? Hindi. Ano yun? Tsaka ramp. Meron kang ramp na binenta. Meron din akong bumili rin ako ng ramp. Para Nakikita pagka yun guys sa video niya yung pag nag-change oil siya, nandun sa video. Yung i-backtrack nyo yung yung mga change oil ko. Ako nag-change oil. May maintain ng mga kotse namin. Ayun, kaya yung ramp naman, kailangan ko yon dahil pagka mababa, kasi si JR bumili nga ng Civic Sport. Hindi Sport ba yon? Yeah. Civic Sport. Mababa. Yung kotse. Oo. Ngayon, kung i-jack mo, mababa pa rin. Kaya bumili ko ng ng ramp. At saka dun sa sa ML300, kailangan din ng ML350? 350, I'm sorry. ML350, kailangan din ng ramp. Kailangan nakataas kasi pag ginak mo, una, mabigat, delikado. Although, meron akong stand, pero ako might as well na bumili ko ng ramp. Kasi tatanggalin mo pa yung yung cover, yung guard, mud guard, yung ilalim, engine mud guard, yung ilalim ng makina. Ayun. Ang daming nag-bid doon sa ramp na yun, naalala mo? Ang daming may gusto. Oo. At saka mura kasi natin. Mura nga, kaya nga maraming nagkagusto. Maya-maya, tawagan ng tawagan. Na-dispose na namin. May nagtatawag pa Na-dispose ko na. May nagtatawag pa. Tsaka talagang mura naman. Hindi naman kasi ko yung bang gahaman or selfish na, pagkakakitaan mo pa. Basta dasal lang namin, sana mapunta sa tamang tao. Correct. Yung talagang kailangan, yung talagang... Kagaya yung mga tools na punta sa may mga worker, yung ganun. Yeah, oo. Kesa dun sa bibilin, tapos igagarage sale, ibebenta rin, tapos mataas na presyo. Yung ganun. Kanya yun ang idinadasal namin na sana yung makakabili ng mga pinagbibili namin, sana yung talagang right persons ang makabili. Sinagot naman ng Diyos. Sinagot naman ng Diyos. Tapos talagang mura lang. Ang sa akin kasi gusto ko yung makatulong plus yung mabenta ng madalian din. Ibebenta mo ng mataas na presyo, unang-una mahirap mabili, di ba? Tapos yun, ito naman kasi negosyo yun para rin makatulong sa nangangailangan. Katulad ng pamilya nga na bagong bili ng bahay. Nakabili ng bahay. Tingnan mo, timing talaga. Tsaka talagang sino nga ba yun? Si Luisa at tsaka si... Ano pangalan ng lalaki? Mga mga Hispanic. Yun. Tiyempo naman, tingnan nyo. Para talagang tinitiyak talaga ng Diyos. Yung malaki kong wall clock na bilog na... Ganda nun. Hindi lang kasya sa kahon. 4 feet. 4 feet ang diameter, 4 feet. Tapos hindi lang 4 feet yun. Malaki. Mga 4. Kasi pag nakatayo, hanggang dito po. 4. Tama. Mga 4 feet. Parang ang diameter. Parang nasa sa Congress, sa sa katedral. Na relo. Pero modern look. Bilog siya. Tapos stereo, couch. Alam nyo, sabay-sabay binili yun. Refrigerator. Kasi kailangan niya. Tiyempo naman, nung sinabi niyang kailangan namin bilhin kasi bagong bahay, ganito, ganito. Pero kaya lang hindi pa namin alam kung approve sa sa escrow. Alam nyo, kinabukasan yata tumawag, kinabukasan ba? 3 days. Mga 3 days tumawag. Sabi, approve. Okay Isipin nyo, kung hindi na-approbahan yon, hindi ko maibebenta. Ang dami yung ref, tapos dining set. Oh my gosh. Sila ang pinakadami binili. Sala set, stereo, yung wall clock,
refrigerator, washer and dryer. Oo, pati washer and dryer pa pala. I miss the washer and dryer. Maganda yung washer and dryer namin. Para naman pinagtiyap ng Diyos na talagang naaprubahan sila sa escrow. Tapos, yun, sila nakabili lahat. Kaya madali namin na-dispose. Kasi kung hindi sila na-approve, hindi nila, yun ang contingency. Kung hindi sila ma-approve, kung hindi matutuloy, kumbaga, hindi nila bibili kasi anong gagawin nila dun sa mga bagong gamit. Correct. Pero kaya pati kami nagdasal para sa kanila para na makuha nila yung bahay. At sa laawa ng Diyos. God's will, yun nga, na-aprubahan sila. Na umokay naman ang escrow nila. Kanya na yun, na-less na sa mga sa pag-iisip mo na ibebenta mo, kung sino bibili, yung bang ganon. Siyempre, pag binili yun, pa isa-isa, ang dami nun. Washer and dryer, refrigerator, sala set, dining set, wall clock na malaki. Ang dami. Bed. Master bedroom set pa. Master bedroom set na king size na with dresser. May malaking mirror. Tsaka modern pa na style, hindi luma. Hindi lumang style. Night table. 2 night table. Yun lang mga problema yun kung paano kasi ang lalaki. Dahil ayaw naman ng mga bata dahil meron naman silang sarili nila. At sa kinamami naman, meron naman silang mga gamit na. Kapatid ko, lalo na. Ang bahay ng kapatid ko, laki-laki pero puno naman ng gamit. Kaya talagang kailangan ibenta. Kaya salamat sa Diyos na gawa ng paraan na ibenta naman. Kaya tama yung sinasabi mo, yung stress. Kasi ako, araw-araw bago matulog, iniisip ko yun eh. Paano ko umpisahan na ibenta ito? Paano ko umpisahan na malinis itong bahay, yung bang lahat mag-dispose? Para sa iba na mag-for good sa Pilipinas, it's not a problem for them because like I know of someone and other people din na siniship lang nila lahat. Oo. Siniship lang nila lahat dito sa magastos, ang laking gastos. Pero wala silang bibilhin pagdating nila dito sa Pilipinas. Meron na silang gamit. Ang sa amin naman, guys, ito, teka, paano ba? Hindi, kasi yung mga gamit natin, hindi po pwede dito sa dito, pag-uwi natin. Dahil kasi, ang lalaki, ang dining natin, ang laki, ang sala set natin, ang laki. Kaya nga, hindi nga kasya yung 4-bedroom house. Ililipat mo sa 4-bedroom house. Bungalow. 4-bedroom house na may loft pa. Plus may isang room na puno ng exercise machine. Yun pa, exercise machine, grabe. Kumpleto rin yun. Exercise machine ko. Yung maliit naming gym. Tapos meron pang 2 sala, may 2 kainan. Paano mo ipapasok yun dito? Lahat? Hindi namin pwedeng i-ship. Paano namin ipapasok dito sa maliit naming bahay dito na 3-bedroom na maliliit na bedroom, hindi kagaya doon. Tapos bungalow pa. So hindi option sa amin na i-ship ang mga gamit. Ayun. Kung kayo isi-ship ninyo sa inyo, well, that's good. Pagdating nyo dito, wala na kayong bibilhin. Pero depende kasi sa lilipatan mo. Kami wala, hindi kakasya. Papunta kami sa maliit na bahay, hindi pwede. Ayaw na namin ng malaki, kaya ayun. Anong gagawin mo sa malaki? Matanda na tayo, anong gagawin mo? Ganon, kaya tama yung sabi mo na stress ka, kaya nagkaroon ka ng yung jaw pain. Hindi ko alam, akala nila some kind of infection. Yun pala, stress yun. Ako lang naman ang nag-diagnose, feeling ko lang. Ako, nakita mo, di ba, nung naka-assign tayo sa Tarlac na meron tayong mga pinagagawa ro, di ba ang tagal din nun? Oo. Na-stress. Kahit sabi mo hindi ka na-stress, yung pala na-stress. Yung bago ako matulog, iniisip ko, paano gagawin, paano, ganito, ganon. Hanggang ngayon, iniisip ko, yung mga kandidato, nakakita nyo, wala pa, wala pang don't even count on it anymore. Wala pang sagot. I mean, wala pang dumarating na tulong. Don't even count on it anymore. Ngayon, nung
Kasi nagbi-visit ako sa sa dentist dito. May dentist na ako nakita rito. Meron na kaming dentist. Hello, Dr. Rachel Arbitrario. At saka kay Mayet at saka kay kay Miss Lisa. Yung nag-assist sa kanya. Hello sa inyo. Yun nasabi sa akin ni doktora. Sabi sa akin ni doktor na raw. Kasi ang nangyayari sa akin, lagi kong nakakagat pag natutulog ako sa gabi. Nakakagat ko yung yung labi ko, nagdudugo. Guys. Nakakagat ko yung dila ko. Dito lang recently lang yun. Yun nga, tiyempo noon, nasa busy kami sa Tarlac. Alam nyo, sabi ni doktor sa akin, ni Dr. Rachel, yun nga raw, stress, sabing gano'n. Nagtanong siya sa'yo kung may mga stress ka right now. Oo. Ayun, sinabi ko, yung pinagagawa namin sa Tarlac, ganito. Ay, stress yan, sabing gano'n. Kaya nagpagawa pa ako guys ng Oh my gosh. ng night guard. Magkano yun? 7,000 pesos? No, 3,000 lang. Are you sure? 3,000 lang. Night guard? Oo. 3,000 lang. Oh. Yun, nagpagawa pa ako kay halos gabi-gabi. Na yung bang Pero hindi mo alam na stress ka. Hindi, syempre. Hindi, nagigising ako dahil kasi yun, bigla ako magigising pagka yung na-bite ko yung yung labi ko, tsaka dila ko, talaga nagdudugo. Ilang beses nangyari yun, kasi syempre, yung bang natutulog ako, bago ako matulog, ang isip ko, nandun sa Tarlac, kung paano, ganito, ganito. Sa fund, walang problema sa fund dahil sobra-sobra ang fund ko Yung Thank you, sponsors. Thank you so much sa mga sponsors. Nagawa lahat yun, nakita nyo, ang inaantay ko na lang yung bubong. Ngayon, wala na ngayon. I know. Kahit, hindi mo, sinusuot mo ba yung night guard na? Hindi na. Minsan hindi ko na sinusuot, pero wala. Pero wala, kasi wala na. Kumbaga nakapahinga ka Back to normal. Kaya totoo yung sinasabi mo. Kaya nung nandun tayo sa California, yung nangyari sa iyo, ganun din. Ako, nakita mo? 6 months na meron akong jaw pain at saka throat pain. Ako, yung shoulder ko, 'di ba? Gano'n rin ang tagal din bago naalis ang ang pain. Yeah. Dahil kasi naman bagay, naggano rin na overdo ko rin naman yung yung pagbubuhat. Nung naglilipat tayo. Nung naglilipat, hindi nung dinidispose natin yung Kaya in the process ng yun lang boxes. Isipin mo yung boxes na ipinaship natin dito, 31 boxes. A lot of work. Well, that's done now. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun. Kaya ngayon, sa paninirahan naman namin dito, gaya na sinasabi namin sa inyo, we found the right place. Talagang contented kami dito. Salamat po, Diyos ko, malaking bagay. Ang laking bagay nung kontento ka sa lugar, sa bahay mo, yung may vibe, yung feel mo na, katulad niya, pag ganito lang kami, pwede na sa amin yan. Wala kaming hinahabol na oras, hindi kami nakikipaghabulan sa oras, wala kang minimit na time, ang laking bagay nun, hindi katulad sa California, lahat ng oras, kaya kung tawagin nga sa America, time is gold. Kahit saan naman, time is gold. Hindi, pero sa Amerika lalo, dahil kasi dito, puro marami pang pahinga Sa Amerika, hindi pag gumising ka ng umaga, umpisa na yon, nagmamadali ka ng maligo, nagmamadali ka ng minsan hindi ka nakakapag-breakfast. Dahil kasi nga, breakfast ko dati sa kotse lang yun, nakita mo, nagbe-breakfast ka sa kotse. Yung mga ganon, nakikipaghabulan. Kape pa tayo dito. Nakikipaghabulan ka sa oras. At saka talagang na-feel ko yan bago nung dumating ako, nung malis ako dito, when I was 28 years old, dito, parang ang tagal ng oras. Kahit ngayon, tagal ng oras. Ang tagal ng oras. Dahil kasi natatandaan ko nung papasok ako sa trabaho,
7 o'clock na sa trabaho ka na, magtatrabaho ka hanggang alas 3. Tapos noon, makakapaglabas ko ng alas 3 noon, maglalakwatsa na ako Dito noon. sa Pilipinas. Dito, oo. Maglalakwatsa na ako noon, makakapanood na ako noon. Bukas, meron pa yung mga sini-sini raaman niya nung araw, Odeon, theater. Ewan ko sinong nakaka-relate pa doon sa mga ganong panahon. Baka ako na lang. Yun, yun, makakapanood ako ng sine. Tapos noon, uuwi ako noon mga alas 7, ganyan ng gabi. Makita ko yung mga mga kabarkada ko ro, mga kumpare ko ro, nasa tindahan ni tindahan na yun. Diyan Ano, sa nagiinuman? inuman, oo. Ay, buhay Philippines. Oo, pare. Tapos inom patatagayin tayo. ka. Oo, sige. Inuman na yun. Ay. Tapos noon, Nakagala ka na ha, tapos meron ka pang time dyan ha. Nakagala na ako, nanood na ako ng sine. Tapos alas 7 yun. Di syempre, walang kainan. Matutulog. Walang laman ng tiyan mo. Mga alas 9, alas 10, magkakaayaan sa monumento. And meron kaming Meron doon? Meron kaming kinakainan doon sa monumento. Andun ng mga chicken egg. Chicken egg ang pangalan ng restaurant. Oo. Meron Blue Spot. Meron nung itinayo na yung Victory Liner doon, meron doon sa mga loob noon mga parang karinderya na di klase. Ang dami ro sa Victory Liner. Maalala ko yung Victory Liner na yun. Nabili yung Victory Liner na yun sa Baelio sa mga Baelio. Ay. Hanggang doon sa bukid. Hanggang sa papunta dito sa may papuntang munisipyo ng Caloocan. Yun. Kakain kami ron. Tapos uwi kami no, mga alauna. Tapos matutulog. Tapos gigising ka na umaga, pero parang kumpleto ang kumpleto ang tulog mo, kumpleto. May good time ka, lahat. Isipin mo yon. Pagdating doon sa Amerika, ay nako. Pag pumasok ka ng alas 7, umuwi ka lalo na pag winter time, this time. Ay, nako. Ganito panahon, ay nako. Madilim na. Umalis ka ng madilim. Tapos magtatrabaho ka. Tapos uuwi ka, madilim na. Pagdating mo sa bahay, wala ka na magagawa. Parang pagod ka. Wala na. Winter sluggish. Ito, this time. This time na winter season doon. Wala ka na magagawa. Sabi ko, ang bilis ng oras dito. Kaya sabi ko, tama nga yung sinabi dito, yung talagang time is gold. Talagang yung madalian ng mga tao. Parang nagmamadali, parang nakikipaghabulan lagi. Pagka doon sa mga buildings, mga opisina, syempre, di ba? Maraming mga empleyado diyan. Pag lunchtime, makita mo mga tao, kung maglakad, ang bibilis. Ay, no, kasi hindi nagmamadali ba? ka. Mga nagmamadali, parang may do errands during your lunchtime. Tapos kakain, parang ang bilis ng oras. Kaya parang para kang nakikipaghabulan. Yun ang na experience ko doon sa Amerika. Ay nako. Ito ngayon wala tayong hinahabol na oras. Nag-aantay lang kami ng time. Anong oras na ba? Magbukas ang mall. So pupunta tayo. Tapos, yun. Maliligo na. Ako nakaligo na ako. Ako hindi pa, kaya hindi ka ako nagpapakita. Pagkagising ko, naligo na ako. Natawa dyan, hindi pa ako naliligo. Maaga pa guys. Tapos, yun. Pupunta na kami ng mall. Sasama namin si Sky. Yun ang magiging namin ngayon. Plano. Pagkatapos nitong kaintuhan, naman, gala. Mainit na yung GoPro, halika na. Gala time naman tayo ngayon. Samahan nyo kami, friends, ha?
Huwag nyo kaming iiwan. Yung mga katulad ng mga walang ginagawa dyan. Ay naku, lalo na si si Mai. At saka si Bri. Kasi madalas yan sa bahay lang ang trabaho niyan. Work from home lang yan. Kaya siya, nakakapanood na. Ay, talagang walang minimiss yan si Mai. Walang minimiss, Thank tsaka you, si Bri. Maya. Tsaka si Brian. Salamat sa inyo ha. Walang minimiss yan na video namin. Talagang yan.